Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ngayon ang violent reaction o pagkontra, pagkadismaya, pagsupalpal ng dalawang former Agriculture Secretary sa recent desisyon ng Pangulong Marcos na ibaba ang tariff o buwis ng imported rice. So, sino-sino itong mga former Agriculture Secretary nito? Una, si former Secretary Leonardo Montemayor at former Secretary Manny Piñol. Okay, dito sa Philippine Star headlines ngayon, ang title is Farmers to Question Legality of Reduced Rice Tariff. Okay, so ito, sinamarize ko ang balitang ito. So, according to former Secretary Montemayor, they have two options gagawin nila. First, pupunta sila sa korte at mag-file ng temporary restraining order para hindi maipatupad itong tariff reduction na ito. Pangalawa, they are now planning to mobilize farmers, more or less 3 million farmers nationwide for a nationwide protest actions. Si Secretary Montemayor, siya po ang leader ng Federation of Free Farmers dito sa ating bansa. So malaking grupo itong kanya. Okay, matatandaan natin na ang board ng NEDA, National Economic Development Authority, na ang chairman ay ang Pangulo. Ang NEDA board nag-approve na ibaba ang buwis ng imported rice. Dati-dati, 50% yan nung unang ipatupad yung rice tariffication law. Pwedeng mag-import ng bigas, unlimited, basta ang mga importers magbayad ng 50% tariff o buwis. O di, malaking taxes na nakukuha ng gobyerno. Yung buwis na yon ibinabalik sa mga farmers para subsidy sa fertilizer, pesticide, other farm inputs, pambili ng mga makinarya at nakakatulong ng malaki sa mga farmers. So later on, yung 50% na-reduce to 35%. So bumaba na yung buwis. Ngayon, ang bagong desisyon ng NEDA board, 15% na lang. Kaya nagre-reklamo ang mga farmers. So, ano ba ang dahilan? Bakit ibinaba na naman ng 15%? Kunuhay para maipababa ang presyo ng bigas ng 29 pesos per kilo. Wow! Maganda sana yun. Kailang yung 29 pesos per kilo para sa kadiwa lang pala. Para sa mga 4-piece, hindi naman para sa lahat ng Pilipino. Wala rin. So, ibababa nila ang taripa para maka 29 pesos per kilo para kunuha yung promise ng eleksyon na 20 pesos per kilo, malapit-lapit na. Para hindi sila mapahiya. Kailang, ang resulta naman ngayon, dahil napakababa na yung buwis na ipapataw sa mga imported rice, babaha ang imported rice at ang mabibiktima ay ang mga farmers mismo. Yun ang inirereklamo ng mga farmers group na pinangungunahan ni Secretary Leonardo Montemayor. Okay. So, ito, sabi ng former secretary, all safety nets for local farmers has been removed. Ano yung safety nets? Number 1, meron tayong tinatawag na non-tariff barriers. Ano yan?
yung kung minsan ban, wag mag-import ng ganito. So, hindi sila makapag-import. Ngayon, wala nang ban. Kasi open na po ang merkado. Lahat na agricultural products pwede nang i-import. Kasi nag-issue ang Malacanang ng Administrative Order number 20 na lahat na non-tariff barriers, yung ban, quality control, volume, wala na. Open na. So, kawawang mga farmers kasi hindi lang bigas, isda, karne, vegetables, lahat babaha ang ano kasi wala nang protection ng mga farmers eh. Tapos ito ngayon, pati na rin yung tariff, pati yung buwis binabaan na. Kaya sabi ni Secretary Montemayor, there will be a strong backlash from farmers and millers across all commodities like rice, corn, pork, and chicken. Almost all the tariffs and non-tariff protection for agriculture were removed. So, yun po. Anyway, ito, according to Secretary Montemayor, decision lang yun ng NEDA Board. Hindi pa final and executory. Kailangan pa na pipirma ang Pangulong Marcos ng isang executive order. Wala pa namang lumalabas na executive order. Kaya, ang option ng mga farmers na ito ay pupunta sa korte para humingi ng temporary restraining order. Sana pagbigyan ito ng korte. Plus, sabayan nila ng nationwide protest. Ano ba ito? Maalala ko nung birthday ng Pangulong Marcos last year. Ano ang birthday wish niya? Sabi niya, sana mapaunlad ang kabuhayan ng mga farmers. Ano ito ngayon? Paano uunlad ang kabuhayan ng mga farmers kung malulugi sila kasi babaha ang merkado ng imported rice, pork, chicken, vegetables at iba pa? Anong klaseng palisiya ito meron ng ating gobyerno? Okay, punta tayo kay ex-Secretary Manny Piñol. Nagpahayag na po ang Philippine Statistics Authority. Gobyerno ito kung maipatupad na daw yung reduce tariff, 15% na lang, baka daw bababa ng 7 pesos ang per kilo ng bigas. Ano ba ngayon? 50, ano na lang, average. So, magiging 43 na lang kung ibaba ang buwis. Kaya lang, sabi ni Manny Piñol, government, sabi niya, does not have any mechanism to ensure that the importers and retailers would pass on to consumers their tariff savings. Agree. Kasi, negosyante ka, kaya nga mag-import ka, mag-retail ka, negosyante ka, kailangan mo ng kita. Okay. So, itong mga importers, retailers, kikita sila ng may savings sila kung ibaba ang buwis. Example, ang savings nila is 7 pesos. Totoo nga, 7 pesos. Papayag kaya, willing kaya from the heart ang mga importers and retailers na yung savings nila babawasan din nila yung presyo nila para makinabang ang mga consumers? Pwede ba silang pilitin ng gobyerno? Hindi naman. Walang mechanism, walang batas na ganun. Kung ano ang gustong ipresyo ng importer at retailer sa bigas nila, walang magagawang gobyerno. Kaya hindi rin sigurado, sabi ni Manny Piñol. It all depends sa puso ng mga retailers and importers kung God-fearing, mababait, matulungin yung mga retailers and importers. Pwede. Ang tao, nature ng tao, selfish, greedy. There is no certainty na bababa ang presyo ng bigas, according to Secretary Manny Piñol. Ito pa, sabi ni Secretary Manny Piñol,
ang ini-import daw na bigas ay premium grade rice. Hindi yun pangmasa. Dapat sana ang import na bigas, yung broken, yung 25% broken, ayun, mura yun, kaya broken na eh. Kaya lang, punta kayo sa merkado, may makita ba kayo na low quality rice na imported? Wala. Hindi pa ako nakakita. Poros yung mga premium grade. Mahal yun. So, paano bababa ang presyo ng bigas? Okay, ito. Mayroong nagbigay ng kanyang analysis yung University of Asia Pacific Center for Food and Agribusiness. Yung head nila si Mr. Senen Reyes. Sabi ni Mr. Senen Reyes, yung premium grade rice na ini-import ng mga importers is not for the masses. Hindi yan pangmasa. Okay? So, ang estimate ni Mr. Reyes, kahit ang i-import na bigas ng mga importers yung 25% broken at 15% na lang ang tarifa, ang magiging presyo nito is still 45 pesos. Ulitin ko 15% na ang taripa, mababa na. Broken rice ang i-import. Ang presyo, bababa nga, kailang 45 pesos pa rin. So, itong 45 pesos na presyo, yun ngayon ang dadalhin sa kadiwa, ibebenta ng 29. So, kailangan mo ng government subsidy. So, 29, magdagdag ng 16 pesos per kilo ang gobyerno, pera ng taong bayan, para ibigay nila sa, ibenta ng kadiwa, ayuda kunuhay, kaya ito na. Baka preparasyon na ito ng politika, midterm election 2025 para maging mabango ang administrasyong ito kasi nagbebenta ng 29 pesos per kilo na bigas. Something like that. Ito, haka lang. So, sabi ni Mr. Senen Reyes, yung premium grade, yung high quality, 15% na lang taripa, magiging 55 to 60 pesos per kilo ang bigas. So, super mahal pa rin. Kaya, tanong ni Mr. Senen Reyes, how can you pull down the market price if importers are bringing more expensive rice? Sagutin niyo ang mga tanong na ito. Ano ba ang gobyerno natin? Sino ang tinutulungan nyo? Sino ang pinapaboran nyo? Mga importers o ang mga farmers? Tanong lang naman.